Welcome back mga ka-curious. Pakinggan natin ngayon ang isang shocking case sa Bo Trac District ng Quang Binh Province, Vietnam noong 2011. Isang 18 taong dalaga dito ang nakagawa ng isang kahindik-hindik na krimen. Siya, si Ho Nhat Linh. Ang nakakagulat sa kaso niya ay nakumpirmang inatake pala niya ang walang kalaban-laban na biktima ng halos 100 beses gamit ang isang matulis na bagay. Kaya aalamin natin ngayon kung ano ang nag-udyok sa dalagang to. Tara, samahan niyo ako muli at pakinggan natin ang kaso ni Ho Nhat Linh. Ang Bo Trac ay isang rural na distrito na matatagpuan sa Quang Binh Province ng Vietnam. Kabilang din ito sa mga distritong dinarayo ng mga turista dahil sa kanilang mga nagagandahang mga kuweba at national park, tulad na lang ng Phong Nha Ke Bang National Park. Sa taong to, ang Bo Trac District ay tinatansya din na mayroon ng mahigit 180,000 na population. Binubuo din ang distritong to ng 30 communes and townships. At kabilang na nga dito ang Dai Trac Commune with the reputation of lesser crimes. Ngunit ito ay pinag-usapan na noong 2011 dahil sa isang shocking incident. October 23, 2011, alas 6:30 ng umaga, isang residente dito ang napadaan sa eucalyptus garden. Ngunit kalaunan ay nagulat na lang siya nang makita ang mga bakas ng go na nasa daan na para bang may kinaladkad na kung anong bagay. Kaya kanya itong sinundan. At kinilabutan na lang siya sa kanyang nasaksihan. Isang katawan ng babae dito ang kanyang natagpuan na nakahimlay sa kanal ng eucalyptus garden. Nakumpirma niyang ito ay wala na ding buhay. Kaya agad na niya itong inireport sa mga pulis at mga kapitbahay. Kinumpirma na rin ng mga pulis na hindi aksidente ang sinapit ng babaeng to. Isa pala itong homicide victim, base na rin sa mga nakita nilang mga sugat na gawa ng isang matulis na bagay. Kaya agad na rin ipinatawag ang Criminal Investigation Agency ng Bo Trac District. Sa initial investigation ay nakumpirma nilang umabot pala ng 75 sugat ang natamo ng biktima. At wala ding nakakakilala dahil ayon pa ng ilang mga residente ay ngayon lang nila nakita ang babaeng to. Kaya duda ng investigation team na marahil residente lang ito sa kalapit na village. Kalaunan ay nakilala na nila ang biktima. Ito ay ang nagngangalang Nguyen Thi Minh, 18 taong gulang. Ang nakakalungkot sa kasong to ay nakumpirmang 8 buwan din palang buntis ang biktima. Duda naman ang investigation team na marahil may malaking galit sa biktima ang sinumang may sala dahil walang patawad nitong tinapos ang isang buntis. Ayon pa sa report ng pamilya ng biktima, bandang alas 7 daw noong gabi noong October 22 ay nagtitinda pa sana ng kape si Nong sa kanilang bahay. Pero kalaunan ay may tumawag na lang daw na isang kaibigan na nagngangalang Tong Phi. At nagpaalam na lang si Nong sa kanila na makipag-meet up sa kaibigang to. At hinayaan lang nila si Nong dahil nga isang kaibigan lang ang pupuntahan nito. Pero lumalim na lang daw ang gabi ay hindi pa nakabalik sa bahay ang buntis. Kaya noong gabing yon ay nagkaisa ang pamilya nila sa paghahanap. Nagbasakali sila na nasa kakilala lang ang buntis. Kaso naabutan na lang sila ng madaling araw noong October 23 na hindi pa rin nila ito natagpuan. Kaya inireport na nila ito sa mga pulis hanggang nabalitaan na lang ng pamilya na may isang katawan daw ng buntis ang natagpuan sa kalapit na village sa Dai Nam Tri. Naging palaisipan sa pamilya at mga investigador kung bakit kaya ito nangyari sa buntis at kung sino kaya ang may sala. Kinumpirma din ng asawa na nawawala din pala ang alahas ni Nong, totals of gold at mobile phone. Sa kanila nalaman na ang nagngangalan palang Tong Phi na kaibigang ka-meet up sana ng biktima ay hindi pala nakauwi sa probinsya. Nasa malayong lugar pala ito nung nawala si Nong. Kaya isa lang ang ibig sabihin nito, may nagpanggap bilang Tong Phi para lang pumayag makipagkita ang biktima. At nakakasiguro sila
na ang taong to ay ang responsable sa krimen. Hanggang isang babae na ang kanilang napagdudahan. Ito ay si Ho Nhat Linh, 18 taong gulang din. At ang pinagtataka ng mga pulis ay kung siya man ang may sala kay Nong, ay ano kaya ang naging motibo niya. Kaya kilalanin muna natin ngayon kung sino si Ho Nhat Linh. Si Linh ay ipinanganak noong 1993. Residente naman ang pamilya nila sa Subzone 2, Huan Lao Town ng Bo Truc District. Mahirap lang ang pamilya ni Linh na may below average lang na income. Ang kanyang ama ay isang karpentero. Nakapag-aral naman ang dalagang to hanggang high school. At naging kaklase pala niya noon ang biktima na si Nong. Ito ang panahon na naging pasaway na si Linh sa kanyang mga magulang. Marami na din siyang mga naging karelasyon na pare-pareho ring hindi nagtagal. Sumasali na din siya sa grupo ng mga gangster na mga kabataan na mayroong bad reputations. At naging bisyo na rin niya ang magkating class na hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Nakikiisa pa siya sa kanyang mga kagrupo sa mga pangloloko at pagnanakaw. Noong nakapagtapos naman si Linh sa high school, ay nabuntis naman siya ng isang kaibigan lang niya. Ngunit hindi siya pinanagutan nito. Ito ay dahil na rin sa reputasyon ni Linh na maraming naging karelasyon noon. Kaya maaga siyang naging dalagang ina. Balik naman tayo ngayon sa investigasyon. Si Linh ang naging main suspect dahil siya lang naman ang napag-alamang may galit sa biktima. Nakumpirmang ang husband pala ng biktima na si Ngo Si Hong ay dati palang nobyo ni Linh. Ngunit agad din silang naghiwalay noon. Nangyari ito nung hindi pa nabuntis si Linh ng ibang lalaki. At si Hong ay agad nang nakapag-move on. At naging kasintahan nga nito si Nguyen Thi Minh ang biktima. Si Linh naman ay nagkaroon ng intimate na relasyon sa kanyang kaibigan. At yun nga, siya ay nabuntis. Which is hindi siya pinanagutan hanggang isinilang niya ang bata. Sa panahong to ay magkasama na rin si Ngo Si Hong at si Ngo Thi Minh, which is buntis na rin. Ngunit nagpaparamdam pa rin daw sa kanila si Linh. At kinaibigan daw sila ng babaeng to, kaya hinayaan na lang ng magkasintahan para wala ng gulo. Hanggang sa napapadalas na daw ang pagbisita ni Linh sa kanila. Ngunit hindi inakala noon ng magkasintahan na nagtatanim na pala ng galit sa kanila si Linh. Lalong-lalo na daw nung nagpakasal na si Hong at si Nong. Noong araw na yon ay gumawa pala ng iskandalo si Linh at nakipag-alitan pa sa buntis na bride. At ulit ay hinayaan na lang nila ang babaeng to dahil inakala nilang lilipas lang ang galit nito. Isang linggo bago ang krimen ni Linh ay nagkataon na bumili pala ng bagong SIM card ang kapatid niya at ginamit niya ito para sa kanyang masamang balak kay Nong. At sa loob ng ilang araw ay nagpanggap siyang si Tong Fy na best friend ni Nong na nasa ibang lungsod. At gabi nga noong October 22, gamit ang SIM card na to ay nakikipagtawagan na siya sa buntis. Pinakiusapan ito ni Linh na mag-meet up daw sila doon sa labas ng coffee shop. At pumayag naman si Nong dahil sa pag-aakalang ang katawagan niya ay ang best friend. Ngunit noong dumating na si Nong sa coffee shop, ay nagtaka na lang siya kung bakit si Linh ang nandito. Ipinalabas naman ni Linh na inutusan umano siya ni Tong Fy na pick upin dito si Nong. Pumayag naman ang buntis at sumakay na ito sa motorbike ni Linh. Kaso napansin ni Nong na hindi na sila tumigil pa. Kaya nakiusap na lang ito kay Linh na umuwi na lang siya. Ngunit diniretso na siya ng babaeng to doon sa Dai Truc Commune sa Eucalyptus Garden. At walang habas na inatake ni Linh dito ang biktima gamit ang chisel tool na kinuha niya sa kanyang ama. At hindi na siya naawa pa na buntis ang kanyang biktima. Ang nasa isip lang kasi ni Linh ay ang makapagiganti. At pagkatapos ay umuwi na siya sa bahay nila na parang wala lang nangyari. Hinugasan niya ang murder weapon at isinauli niya ito sa carpentry box ng kanyang ama. Ang mga alahas naman ng biktima ay binalot ni Linh ng baby diaper at ito ay itinago. Nagplano kasi siyang ito ay isanla sa sumunod na mga araw. Pero hindi na niya ito nagawa pa dahil tinugis na pala siya ng mga pulis at siya ay nadakip.
Noong nasa kustodiya na si Lynn ng mga pulis, ay giniit niyang wala daw siyang kinalaman sa sinapit ng biktima at kung ano-ano pang dahilan ang ikinuwento niya. Ngunit dahil na-pressure na rin siya sa mga pulis, kaya umamin na lang siya sa pagkakasala. At isinalaysay na rin niya ang mga nangyari hanggang noong tinapos na niya ang biktima. Inamin ni Lynn na galit at selos pala ang nagudyok sa paggawa niya ng krimen. Nagsiselos pala siya kay Nong kung bakit ito pa ang pinakasalan ni Hong at hindi siya. Matapos namang magbigay ng statement ni Lynn, ay hinalughog na rin ng mga pulis ang kanilang bahay at natagpuan nga nila dito ang murder weapon at mga alahas ng biktima. Sa araw ng trial ay wala namang nagbago sa kanyang statement at muli niyang isinalaysay dito ang kanyang pagkakasala. At ayon pa ni Lynn ay labis daw siyang nagsisisi sa kanyang ginawa at humingi na rin siya ng patawad sa pamilya ng biktima. Ang prosecution team ay nagsuggest naman ng death sentence na parusa sa akusado. Subalit, hindi na ito magiging posible pa. Dahil ayon pa sa Article 35 of the Penal Code, ang death penalty ay hindi pala aplikado sa mga minors na nakagawa ng krimen at sa mga babae rin na may mga anak o may mga pinapasuso pa na below 36 months old na sanggol. At si Hon at Lynn ay nabilong sa kategory na to dahil ang anak niya ay under 36 months old pa. Ito ay 18 buwan pa lamang. Sa huling araw naman ng paglilitis ay nag-conclude ang jury na life in prison ang sentensya ni Hon at Lynn. At obligado rin siyang magbayad ng mahigit 199 million VND bilang compensation sa pamilya ng biktima. Hindi naman satisfied sa verdict ang pamilya. Gusto kasi nila na death sentence sana ang parusa kay Lynn. Matapos ng kaso, ay napilitan na ring tumigil sa trabaho ang ama ni Lynn para bantayan ang kanyang apo. Ayon ng ama, ay madalas nang umiiyak ang kanyang apo dahil hinahanap-hanap pa rin ng bata ang kanyang ina. Sa ginawang krimen ni Lynn ay marami siyang nasaktan sa side ng kanyang biktima at maging sa sarili niyang pamilya. Pinairal niya ang kanyang pagka-immature na babae at inisip lang niya ang kanyang sarili. At dito nagtapos ang kwento ng kaso ni Hon at Lynn. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Ginelet Ramos, Rinanti Guarin, Jing Dandoy, Christina May, Elma Machico, Anward Salcad, from Muscat, Oman, Lerio Zantua, Cecilia Anes, Flor Mendoza, Adel Salinog, Mia Raimundo, Ray Vargas, Maria Libutan, Wayward Cypros, Lady Isa, Christine Alinsunurin, Pearl Labs, Olivier from Madrid, Spain, Lexi, John Kennedy, Jenelyn Legario, Kay, at Valerio's family.